Kaya aga-aga nag-away agad itong si Chanel at si Athena. Grabe talagang gusto nilang magsakitan matindi. Nakuhanan nga lang natin sa CCTV ang away ng dalawang yan. Siyempre nag-umpisa nga yan sa paglabas ng ating mga female. Usual talaga na ginagawa nila kapag lumalabas, kanya-kanya talaga silang mundo. Yung iba magpapati, yung iba magkukulitan, tapos yung iba magsisiakyatan kung saan-saan. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo noon, madalas talaga nag-uumpisa ang away ng ating pack members sa pagkukulitan lang rin nila. Dito na nga nag-umpisa yung lahat. After magpati ng ating pack members, nagkukulitan na nga sila habang si Athena napaupo dito at may kinakamot. Pero kita nyo rin naman na natamaan nga siya ni Chanel kasi hinahabol nga ni Snow White itong si Chanel, although hindi naman gusto makipaglaro talaga ni Chanel. Tapos sa konting tama nga na ni Chanel na yun kay Athena, na inis na talaga itong si Athena natin, kaya naman pagbalik nga ni Chanel, kinagat-kagat na rin nga niya si Chanel. Hanggang sa maya-maya pakita nyo napikon na rin nga si Chanel kasi lumaban na rin nga siya kay Snow White. At nung magkalapit sila ni Athena, ayan, nagsabong na talaga sila since parehas nga silang asar na nung time na to. Pero lumayo pa nga si Chanel nung makita niya yung Kuya Sermer niyang papalapit, kaso itong si Athena may pagbawi pat kinagat talaga sa likod si Chanel, kaya ayan, wala nang choice si Chanel kundi lumaban talaga. Diyan na nga sila nagkagata ng matindi, kaya naman talagang wala nang choice si Kuya Sermer kundi ilayo itong si Athena mula kay Chanel. Binuhat niya nga muna yung si Athena at hindi niya muna agad binaba kasi nalapit pa talaga ay yung si Chanel, kaya naman si Kuya Edmar yun talaga nagbato siya ng tsinelas dun sa may gate. Para nga tumunog ng malakas yung gate at matakot si Chanel at hindi nalapitan si Athena, pero syempre in the end si Athena yung pinagalitan kasi siya talaga yung nag-umpisa ng away. Pero sa totoo lang, pikunan lang naman talaga at ayan, after nga ng lahat ay normal na naman ang mga kaganapan ulit. Kanya-kanya na naman silang kulitan, tapos syempre maritesan, Diyos ko, talagang may paaway effect pang ganyan sila. Habang nasa labas naman sila, itong si Mother naghanda naman na ng saging para sa ating pack members. Kasi alam nyo naman, galing nga siyang Mindoro, kaya ang dami na naman yung dalang saging hanggang sa maabutan pa nga siya ng pack members dito na nagtatalo. Sakto kasi habang nagtatalop siya dito, nagsipasukan na nga yung ating mga female, kaya ayan, talagang pinagdudumog-dumog pa siya. Ito naman na nga ang ganap kapag papasok ang ating mga female, o diba, hindi magkaintindihan kasi nga itong mga to hindi agad magsiakyatan sa taas. Nangungulit-ngulit pa nga sila dito sa baba, tapos itong si Snowy, Diyos ko, hindi talaga umakit ng hagdan basta, kaya minsan binubuhat pa talaga siya ng kanyang kuya. Tapos syempre dahil nga hindi pa naman sila matagal dito sa pwesto nilang to, medyo lito pa rin talaga sila sa mga cage na pupuntahan nila at nagkakamali pa nga minsan. After naman magpasukan ng ating pack members, itong si Mother ginayat-gayat naman na itong mga saging na kanyang tinalupan kasi para nga ito sa pack members natin. Mukhang napagod din nga siya sa paggagayat kasi ayan, talaga lumafang rin nga siya ng kanya. Maya-maya pa pinalabas na rin nga itong si Hercules kasi oras na nga ng kanyang afternoon walk. Pero nagulat nga siya nang biglang lumabas si Snowy kasi kasama niya nga ayang si Snowy ngayon sa paglalabas-labas nila. Super happy rin naman itong si Snowy, hindi magkaintindihan ng pagsasabi sa kanyang kuya. Nagmamadali siya, gusto niyang umalis na nga agad. Kaya nga pauli-uli talaga siya taas-baba kahit medyo hirap talaga siyang umakyat sa sobrang taba niya, at ayan, hinihila pa nga niya agad yung leash. Si Hercules naman nagpupo siya, kaya itong si Ate Bibo dali-dali talagang kinuha itong pandakot, o diba marunong na nga agad siya, at ayan, dinadakot na nga niya yung pupo. Very good naman si Ate Bibo, talaga natututo na nga siya sa mga nakikita niyang nangyayari at ginagawa dito sa atin. Maya pa ayan, pinalabas na rin nga itong dalawa at talagang for the hila nga nila ang kanilang mga tagahawat. Although itong si Snow, hindi naman talaga siya nakatakbo talaga ng super bilis, kaya yung takbo niya ay medyo mabagal pa rin, pero wag niyo daw siyang i-judge kasi nagpapapayat na nga daw siya. At soon enough, pag mapayat na yan or tama na lang yung timbang niya, ay naku, sinasabi ko sa inyo, mabilis rin niyang tumakbo. Ngayon rin nga pala, kada lalabas si Hercules, sinasamahan na nga natin siya ng iba pa nating pack members. Minsan nga, 4 sila magkakasama. Siyempre, para lahat naman sila may time rin na maglakad-lakad dito sa labas, at itong si Snowy nga, tingnan nyo, bago umuwi naisipan pa talaga magtanim ng bomba dito. Pag-uwi naman, sakto nga magpapakain na ng ating pack members, kaya nga sabi ni Mother dito na nga lang daw natin isasama itong saging na ginawa niya. Kaya nga ayan, after lagyan ng dog food yung mga pakainan, itong mga saging naman yung inilagay sa ibabaw, at buti na lang talaga mabait itong ating pack members. Kasi yung mga gusto nilang pagkain, kahit ilagay nyo lang as toppers, ay kinakain din talaga nila yung dog food na nasa ilalim. Hindi nyo na kailangang halu-haluin talaga yan. After nila makain kasi yung toppers sa ibabaw, talagang uubusin pa rin nila yung dog food nila kahit wala ngang ulam. Kita nyo naman, for the sugod na nga agad sila sa mga pagkain nila, maliban nga lang dito kay Hercules na pinagtatapon nga yung pagkain niya, lalong-lalo na yung saging. Pero mukhang guilty rin naman siya talaga sa ginawa niyang yan. After nga natin bigyan ng pagkain lahat ng mga nasa baba, syempre dito naman tayo mamimigay sa mga nasa second floor. Isang side pa nga lang yung nabigyan, kaya itong kabilang side ay hintay na hintay pa kasi nga kinukuha pa dito sa baba yung mga pagkain nila. Buti na lang talaga patiently waiting sila kasi syempre iaakyat pa nga yan bago pa maibigay sa kanilang lahat. Pero worth it naman talaga yung pagod pag-akyat baba sa hagdan, lalong-lalo na't ang galing nilang kumain. Tingnan nyo itong si Queen Blue, kakasarap pa lang ng gate, ubus na agad yung pagkain niya.